Akala ko, ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Kahit na ang sweldo ko lang ay 3,000 piso bawat buwan. At ang itsura at katawan ni Fan ay hindi rin kagandahan. Fan, hindi ba't napagkasunduan natin? Pagkatapos kong mabayaran ang iyong housing loan, magpapakasal na tayo. Tulad mo, mahirap, pangit at matabang baboy. Gusto mo pang pakasalan ako? Hindi pa ako bulag ng ganoon. Pero meron akong pinakamagaling na boyfriend. Hindi ba't sinabi mong mamahalin mo ako palagi? Hanggang sa Fan. Hoy, mahal. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ika ay isa lamang. ATM machine na pinapakain ni Ruan Fan. Ngayong nabayaran na ang housing loan, ikaw, wala ka ng halaga. Sino ka? Anong karapatan mong hawakan ang boyfriend ko? Umalis ka diyan. Huwag mong gagamitin ang iyong malaking paa para hawakan ang aking mahal. Ang aking mahal ay mayamang Heres. Tulad mo, isang mahirap at hamak na tao. Gusto mo pang ihambing sa aking Anna? Cheruan Fan. 3 taon na tayong magkasama. Sa loob ng 3 taon para mabayaran ang iyong housing loan. Araw-araw, tuyo at lugaw lang ang kinain ko. Hindi ko inakala na ikaw pala ay isang oportunista at mababang uri ng tao. Ang kasal na ito, hindi ko na itutuloy. Tumigil ka. Kung ikaw ang naghiwalay, ibalik mo ang dowry na pera. Cheruan Fan, sa loob ng 3 taong ito. Ang kinain mo, ininom mo, at isinuot mo, alin ang hindi galing sa pera ko. Nakakapal ka pa ng mukha na humingi ng pera sa akin. Itong baboy na ito, may dowry pa. Magkano? 600 piso. Hahaha, 600 piso lang. Isang mura at madaling makuha na babae. Alam mo ba kung magkano ang dowry na ibinigay niya sa akin? 500,000 piso. Naawa ako sa iyo. Ibinabalik ko na. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Baka madumihan ang mga mata ko. Umalis ka na. Umalis ka na. Cheruan Fan, kung sakaling isang araw, ako ay maging isang maganda, mayaman at mataas na babae. Mamahalin mo pa ba ako? Binabati kita, host. Matagumpay na na-link ang gumastos para sa crush na lalaki. Super Rick System. Kamusta, host? Ako ang iyong system. Dudu ay narito para sa iyo, host. Ang ingay mo. Hayaan mo akong mamatay ng tahimik sandali. Sige, host. Gaano katagal gusto mong mamatay ng tahimik? Baka gusto mo munang mamatay, hindi pa ako tapos magpakilala. Kung hindi ka magsasalita, ituturing kong pumayag ka na. Super Rick System, kailangan lang ibind ang lalaking may 70 panandang pandagdag na looks. Gastusan ang lalaki, makakakuha ka ng 100x na return kung sa loob ng 1 buwan ang pagtingin ng lalaki sa'yo ay bababa sa 80%, papatayin ka ng system. Na-detect na ang balance sa bank account mo ay 0.8 lamang. Bigyan kang newbie package, 0 milyong cash. Naipasok na sa bank account mo. Magkano? 0 milyon? Totoo pala. Bigla akong hindi na gustong mamatay. Saklolo. Tulungan mo ako. Bukas pwede ka nang umuwi, huwag kalimutang magpalit ng gamot. At dapat iwasan ng ilang pagkain. CJ. AT Fan. Gising ka na. 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa anxiety sa itsura at katawan, nagkaroon ako ng depression. Tuwing sinusubukan kong magpakamatay, si EC Fan ang sumasagip sa akin. Sa kanyang mga mata, wala kailanman ang paghamak o pag-ayaw. Matagal ka nang hindi pumupunta. Akala ko, gumaling ka na. Ngayon, gumaling na ako. Ito na ang huli. Mabuti naman. Kung may problema ka, diretso ka na lang sa emergency room para hanapin ako. Ha? Hindi ibig sabihin, gusto kong magkasakit ka. Alam ko, salamat. Aalis na ako, bukas pwede ka nang umuwi. Ang sugat sa pulso. Huwag kalimutang magpalit ng gamot. CJ. Asyan si ET Fan.
Fanny Ken, lalaki, 28 taong gulang. Taas 185 cm, timbang, initial looks score 72. Unknown ang affection value, kailangang ibin bilang spending target para ma-display. Hindi ko inaasahan sa ilalim ng mask ni Iki Fan. May 72 na look score pala. Greb. Tulad ni Yarfan, gwapo, mataas ang pinag-aralan, magaling, mga nurse. Sino kaya ang magiging kapalaran ng lalaking nakapag-aral pa sa ibang bansa? Host, hindi mo ba ibibin si Fanny Ken? Alam mo ba, sa ay mayroong napakagandang mukha na score na 72. Sa Jiang Keng, ilang lang. Ang may score na lampas 70. Iniisip ko lang kung paano siya gagastusan ng maayos. Tingnan mo, ako at si Iki Fan ay may relasyon bilang doktor at pasyente. Kung bibigyan ko siya ng regalo o pera, baka isipin ng iba na tumatanggap siya ng suhol. Kung hahabulin mo siya, gawin mong boyfriend para mas malaya kang gumastos para sa kanya. Boyfriend. Fan, maging tayo na. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Sige. Fan. Muyao. Tulad mong mahirap, pangit, at matabang baboy. Gusto mo rin akong pakasalan? Ay, ang matalino ay hindi pumapasok sa pag-ibig. Napakalinaw ng isip ko ngayon. May paraan na. System, I bind si Fanny Chen. Matagumpay na nabind ang crush. Kasalukuyang. Ang goodwill value ni Fanny Chen ay 50%. Hello. Gusto kong mag-donate. Sige, pakisagutan ang form. Tanong ko lang, ano ang pinakamalaking donasyon? Alam mo yung mga araw? 1,000 piso. Card. Sisigurado po ba kayong gusto ninyong mag-donate ng 10 milyong piso sa ospital sa pangalan ni Yarfan? Ha? Ano? May nagsabi na may isang mayamang babae na nag-donate ng 10 milyong piso sa ospital natin sa pangalan ni Yarfan? Samahan mo akong hanapin si Yarfan. Yichen, Director. Yichen, malaking tulong ang ginawa mo para sa ospital natin. May kilala kang mayamang babae. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Ano pong sinasabi niyo, Director? Kalahating oras na ang nakalipas. Isang babaeng pasyente mo ang nag-donate sa ospital natin sa pangalan mo. Nakapag-donate na ng 10 milyong piso para sa charity. Ang buhay mo talaga ay parang lucky cat ng ospital namin. Kumuha pa ako ng litrato. Siya nga. Congratulations, host. Nakagastos ka na 10 milyon para sa 72 point Melgot. Ang approval rating ng Melgot ay tumaas sa 60%. 1 bilyong piso ang na-refund sa host na ipasok na sa bank account. Tumaas ang approval rating. Ang ganda. Mukhang alam na ni Iki Fan. Ang tungkol sa donation ko sa ospital. Bilang gantimpala sa unang successful conquest ng host, ibinigay ang Devil Figure Smooth Skin Skill Card. Dagdagan pa ng isang limited edition sports car na nagkakahalaga ng 5 bilyon. Sports car. Nasaan? MS mo, dumating na ang order ng sasakyan mo at ang devil figure. Smooth skin skill card, pirmahan mo na. Ano ibig sabihin nito? Kapag pumirma ako, makakakuha ako ng limited edition sports car. At magiging super ganda pa ako. Ay basta, subukan ko na lang pumirma. Hoy, sabi nila kahapon. Sino kaya yung mayamang babae na nagbigay ng 10 milyon kay Yarfan? Di namin alam sino, pero dahil dito, nakakataas na ngayon ng ulo si Yarfan sa ospital. Hindi na siya palagi inaapi. Greb. Ang ganda ng katawan, ng balat, ng mga hita. Para sa puso ko talaga. Ang ganda-ganda. Hello, hanap ko po si Iki Fan. Si Yarfan, nasa loob, nagkukonsult. Salamat. Grabe, ngumiti siya sa akin. Ang sweet.
Sunod. Ano ang nararamdaman mo? Fan. Parang may lovesick ako. Muyaw. Si Muyaw na nagbigay ng 10 milyon. Kay Itifan kagabi. Ara, sabihin natin sa direktor. Kanina pagpasok ko sa ospital, walang nakakilala sa akin. Paano mo ako nakilala? Intuition. Kahit anong pagbabago mo. Ganoon pa rin ang kalinisan ng mga mata mo. System, tingnan ang approval value ni Fanny Chen. Kasalukuyang approval value, 60%. Akala ko, nagbago na ang itsura ko. Paano dyan halaga ng pakiramdam? Tataas lang, hindi ko inakalang hindi siya magagalaw. Anong kaya sa'yo? Itnen, wala naman. Yung mo. Salamat sa pag-donate ng 10 milyon sa ospital. Sa ngalan ko kahapon. Gusto mo bang manlibre ako ng hapunan mamayang gabi? Kung manlilibre ka sakin. Bakit mamaya pa? Ngayon na. Hindi pwede ngayon, may pasyente pa akong titingnan. Pwede, kailangan pwede. Ichen, bibigyan kita ng pegli. Tutukan mo lang si MS mo. Mukhang oras mo ngayon ay akin na, Dilly Fan. Ang ospital niyo ay magkakaroon ng isa pang gusali. Ang ganda. Salamat, MS mo. Fan, Yung mo. kung ang tungkulin mo ngayon ay samahan ako. Ako naman. Maaari ko bang tanggalin ang face mask mo? Lanan. Talagang lalaking may 72 punto sa sistema. Ang gwapo mo, DK Fan. May nagsabi na ba sa'yo na ang gwapo mo? Kasalukuyang halaga ng pakiramdam ni Fanny Ken, 65%. Diyos ko. Hindi ba't ito ang milyon-milyong limited edition na sports car? Mahal, kunan mo ako ng litrato gamit ang cellphone na to. Sige. Huy, ayan, Signa. Ay, itong malaking sports car. Halika. Mahal, kunan mo ako ng buong katawan kasama ang mamahaling kotse na to. May pagkakasunod-sunod ang lahat. Hindi mo ba nakikita ang dami ng tao na nakapila dito? Wala bang breeding? Nakikisingit pa sa pagkuha ng litrato. Tumahimik kayong lahat. Anong problema? Sa'yo ba ang kotse na to? Bakit ka nag-ingay dito, ha? Sasabihin ko sa'yo, asawa ako ng pamilya Jiang sa Jiangcheng. Mga mabababang tao na tulad nyo, kikilos lang ako. At puputulin ko kayo. Tama na. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa mga mabababang taong to. Kunan mo na at bumalik na tayo sa pamilya Jiang. Sige, alamin ko kung sinong mahalagang tao ang dumating sa Jiangcheng. Mahal, kunan mo pa ako ng ilang litrato. Sige na. Huwag kang mag-alala. Parang, Tapos na ba kayong magkuha ng litrato? Pwede na ba kayong tumabi? Damit ng gaksi, pulseras ni Tim, bag ng Louis Vuitton. Siya kaya ang may-ari ng sasakyan na ito. hoy, maganda. Sa iyong sasakyan ba ito? Anong pamilya ka galing? Parang, hindi kita nakita sa Jiangcheng nakapagmaniho ng sasakyang nagkakahalaga ng bilyon. Ang halaga ng tao ay talagang mas mataas kaysa kay Jiang Han na. Kung makuha ko lang siya, bigla akong yayaman. Miss, ako si Jiang Anna ng Jiang family sa Jiangcheng. Pwede bang makilala ka? Ilang araw lang ang nakalipas, hindi mo na ako nakilala? Kabit. At ang dati kong nobyo. Hindi ka ba mataba at pangit? Ito, ilang araw lang ang nakalipas. Paano nagbago ng ganito kaagad? At nakapagmaniho pa ng sasakyang nakakahalaga ng bilyon? Limited edition na luxury car. Paano ito nangyari? Mahal. Siya ay mataba at pangit na ang sahod ay 3,000 lang. Paano siya magiging may-ari ng limited edition na sports car na ito? Nga. Alam ko na, baka naman sa mga araw na nawala ka, nagpa-plastic surgery ka sa ospital. AMM. Ano, dahil maganda ka na, gusto mo nang mang-akit. Ang may-ari ng sasakyan na ito, marami na akong nakilalang tulad mo. Benta lang ng katawan, di ba? Ganda. Mas mabuti pang magsalita ng maayos kay mismo. Hihi. Ikaw. Ano ang tawag mo sa kanya kanina? Miss Mu. Anong klaseng Miss si Muyaw?
Miss na nagbebenta ng sarili. Suwerte si Muyaw. Baguhan pa lang sa trabaho, may kliyente na agad. Par, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang babaeng ito ay siya na kong sapatos. Kung mahalin mo siya, bababa ang klase mo. Ikaw, Hayaan mo na, ang taong marumi ang puso, lahat ng nakikita ay marumi. Hindi na kailangang makipag-away sa kanila. Kailan kayo bubuksan ko na ang pinto. Ng sasakyan. Muyaw. Ang galing mo namang mag-arte. Bakit hindi ka nalang mag-artista? Tama si Anna. Muyaw, huwag mong sasabihin hindi kita binalaan. Ang mga may-ari ng ganitong mamahaling sasakyan, hindi basta-basta maakit ng isang probinsyana tulad mo. Eh kung akin talaga ang kotse na ito. Kalokohan. Kung talagang sayo ito, luluhod ako at hihingi ng tawad sayo. Ako rin. CJ, sinabi niyo iyan ha. Naglalabas nga siya. Huwag kang mag-alala, Nana. Ano ba ang nangyayari sa probinsyanang ito? Alam ko, yung shirt niya, 1.7 lang sa Pinoy show, 2 taon ng suot. Paano siya yayaman ng biglaan? Ama ba? Sino ba ang hindi nakakaalam yan? Honey. Mukhang hindi mo mahanap ang susi sa bag mo. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon, pwede pa. Impossible to. Ngayon, kayo na ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Luhod, hindi ba kayo ang nagsabi? Bilisan nyo. Ano pa yung Jiang family of Jiangcheng? Ayaw sa babae. Sa katotohanan, ano? Tumahimik kayo. Alam ba ninyong lahat kung ano ang halaga? Ang napakagandang sports car na ito. Eksakto. Tulad niya. Isang taga-ching-ching na 3K lang ang sahod. Hindi niya kayang bilhin to sa buong buhay niya. Unahin muna natin ang trabaho. Director, may nananakit kay mismo sa labas. Ano? Muyaw, tumigil ka na sa pag-arte. Kahit may susi ka ng kotse, ano naman, swertihan lang yan. Malamang nakatulog ka lang. Sa may-ari ng kotse na ito, isang babae lang, gusto mong lumuhod ako at ang mahal kong Nana. Sa iyo? Talagang wala kang alam sa buhay. Paano mo napili ang gago na yan noon? Hindi ko alam. Baka, bulag lang ang mata ko. Sino ang tinatawag mong gago? Muyaw, binabalaan kita. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Bigyan ako ng 100 bangs o iba pa. Ang kapalit ng paglapastangan sa aming Jiang family, hindi lang ikaw, ang magdurusa. Ayaw ko talaga. Gusto mo bang mamatay? Tigil. Ang lakas ng loob mo. Humarap ka sa aking cash cow sa Jianghai Hospital. Miss Mu, ayos ka lang ba? Ayos lang. Director Jiang, itong si Muyaw, isa lang namang. Pobre, di ba? Ikaw, isang director ka naman. Bakit mo siya iginagalang ng ganyan? Sino bang pobre ang magdodonate ng 10 milyon sa pangalan ng iba? Ang tanga-tanga mo talaga. Miss Mu, huwag mo nang pansinin ang tangang yan. Yung building natin sa ospital. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala sa'yo ang building. Heto, 100 milyon. Sapat na ba ang pondo para sa konstruksyon? Sobra-sobra na, Miss Mu. Sobra-sobra na talaga. Ano, hindi ako nagkakamali. Babae kang nakakahalaga lang ng 600 piso. Kaya mo pang maglabas ng 100 milyon. Tandaan mo, ang building na ito ay regalo ko kay Fan. Naiintindihan ko. Mismo, hindi mo kailangang gumastos ng ganyan para sa akin. Fan, 100 milyon lang yan. Karapat dapat ka. Hahaha. Ano raw? 100 milyon? Muyaw ah. Hindi kaya naging baliw ka na nang iwan kita? Ang laki ng sinasabi mo, baka ka mabulunan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 100 milyon? Kung talagang mawi-withdraw mo ang 100 milyong ito, kakainin ko yung tayo ng aso sa kalsada. Isang 100 milyon ang na-credit sa bank account. Ano pang hinihintay nyo? Tuparin natin ang hiling ng ginoong ito. Huwag mong kalimutan, Miss Jiang, lumuhod at humingi ng tawad. Huwag kang magsinungaling. Dalhin nyo siya. Impossible to. Hindi ito totoo. Muyaw, patawarin mo ako. Fan, sakay na tayo. Huwag nang sayangin ang ating date. Dahil sa mga taong di naman importante. Sandali lang. Yarfan, pasyente mula sa aksidente sa Chanhua Road. Bakal ang tumusok sa tiyan. Patuloy na bumababa ang vital sense. Kailangan ng operasyon ng madalian. Sige, okay lang, umalis ka na. Ihanda ang operating room isa, pupunta ako agad. Una, gumastos siya ng 100 milyon para sa akin. Tapos, mabait pa ang puso, inuuna ang buhay ng pasyente. Ang ganoong tao. Parang mahirap hindi magustuhan. Congratulations sa host, tumaas ang doctor's favorability sa 75%.
Bitawan mo ako. Simuyaw ito. Hindi ko alam kung anong swerte ang nakuha niya. Bigla na lang siyang naging napakayaman. Ano naman kung mayaman siya? Huwag mong kalimutan, ang tatay ko ay general manager ng Tibli Group. Ang Tibli Group, hawak ang kalahati ng ekonomiya ng Jiangcheng. Pinagtrato niya ako ng ganito. Siguradong babayaran niya ito. Congratulations sa host, gumastos ng 100 milyon para sa crush. Nakakuha ng 100 X return, balansa sa bangko ng host, 1 0 bilyon. Dagdagan pa ang system, ibibigay sa host ang kahit anong pampublikong kumpanya sa mundo, magkakabisa pag napili na. 10 bilyon. Pwede pang pumili ng kahit anong kumpanya. Mukhang malapit na akong maging pinakamayaman sa mundo. Yung limited edition na sports car na hindi ko mabili. Nabili niya. Interesting. Hindi ito lugar para sa mahirap mong uri, umalis ka na. Bilis, umalis ka na. Ngayon, mayaman na ako. Titingnan ko kung ano sa loob nito. Ang hindi ko kayang bilhin. Mukhang itong bar. Wala namang kakaiba. Jiangan, kung ayaw mo makipagtulungan, edi huwag, bakit mo ako iniinsulto? Luyu, akala mo ba rich kid ka pa rin ng Lu family? Itinapon ka na ng Lu family, isa kang basura. Gusto mong makipagtulungan sa akin, kung wala kang ibibigay. Paano yun? Masarap ba? Comfortable ba? Ang ganda naman ng mukha mo. Ikaw, kahit wala ang Lu family. Dito sa bar bilang gigolo, kikita ka para mabuhay. Tama ba ako? Tama ang tatay ko. Luyu, swerte mo kung gusto ka ng tatay ko. Iyon ang swerte mo. Ang dating Lu family yung master, ngayon parang aso na lang. Bitawan mo ako, ayoko nang magserbisyo. Ang buhay ng mayayaman talagang ibang-iba ang mga gawain. Pero ngayon, may pera na rin ako. Ang ganitong magarbong pamumuhay. Pwede na rin akong mag-enjoy, di ba? Ang ganda ng mukha nito. Isang tingin lang, nabibihag ka na talaga, system. Iskan mo agad tong tao na to. Dating tagapagmana ng pamilyang Lu, biktima ng tiyuhin niya. Tinanggal sa pamilya. Kung makaromansa sa Luyu, makakatanggap ka ng nakatagong malaking regalo. Mukhang para sa kagandahan niya. Ay hindi, para sa nakatagong regalo. Kailangan ko siyang marumansa. Huminga ka na malalim, Luyu. Huwag kang magpanggap na mabait dito. Hindi ka na yung dating mayaman na Lu sa Jiangcheng. Dito sa Jiangcheng, kung hindi mo ako paglilingkuran, wala kang makakasama. Gago ka. Ginoong Lu. Gusto mo bang makipagtulungan sa biyenan ko? Ito, uminom ka ng 1 bote. Bibigyan ka namin ng 1 milyon. Ano sa tingin mo? Ruan Fan A. Gumastos ng 1 milyon para sa isang lalaki. Parang hindi sulit. Ang mukha ni Ginoong Lu, iba sa karaniwan. Pero gusto ito ni tatay, eh. Ano, Luyu? 1 bote, 1 milyon. Magandang deal. Hindi ka talo. Wala siyang pagpipilian. Tara. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis na. Hindi ko paglilingkuran ang mga hamak na tulad ninyo. Tumigil ka. Kapag umalis ka rito,
Sino ang magbibigay sa'yo ng pera? Ako. Muyaw. Tatay, ito yung babaeng sinasabi ko. Pinapaluhod kami sa labas ng ospital. Inahiya si Ruan Fan. Tatay, dapat mong ipagtanggol kami. Ex-girlfriend ko si Muyaw. Nang iwan ko siya. Galit na galit siya. Hindi ko alam kung paano. Nakakuha ng pera, tapos hinamak kami. Parang pinapahiya ka nito, tatay. Anong kinain mo? Ang baho ng hininga mo. Lumayo ka. Ano ba to? Babae, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Papatayin kita. Okay ka lang. Tingnan ko. Nasaan sila? Kulang pa ba ang tay? Gusto mo pa? Sasabihin ko sa'yo, ngayong araw na ito, ipagtatanggol ko siya. Batang babae, sa buong Jiangcheng, wala pang may lakas ng loob. Na agawin ang tao sa harap ko. Maganda ka. Ganito, kung luluhod ka at hihingi ng tawad, saka lang kita, papatawarin. At talalayain. Basta't bata at maganda, si Jiangan. Lalaki o babae, pareho. At marami siyang paan, siguradong. Di ka kayanin ng babae. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka. Huli na. Ako naman ay General Manager ng Tibli Group Branch. Maganda ka kung susunod ka sa akin. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng maayos. Sumunod sa'yo. Anong panaginip yan? Mukha kang baboy. At yung sinasabi niyong, TV Group, malakas ba yan? Tibli Group ay isa sa top 100 companies sa mundo. Market value ay bilyon-bilyon, hawak ang kalahati ng ekonomiya ng Jiangcheng. Talagang probinsyana ka, ni hindi mo alam to. Na, sino ba na hindi nakakaalam na ang tatay ko ay General Manager ng Tibli Group Branch? Sa Jiangcheng, parang hari siya. Kung ganon pala kalakas ang kids. Kukunin ko na lang. Reward exchange is successful. Host ay naging bagong presidente ng Tibli Group. Nakuha ko na. Malaki ang impluensya ng Tibli Group sa buong mundo. Huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Akin na ang gigis. Maghintay kayo ng abiso. Muyaw, sa tingin ko ay, nababaliw ka na. Naglalaro ka ng pantasya. Akala mo ba ang Tibli Group na may bilyon-bilyong halaga ay madaling makuha ng isang probinsyana? Tama, Muyaw, kung gusto mong umangat. Sumunod ka na lang sa tatay ko. Pagsawa na siya, ipakikilala ka niya sa iba pang mayaman sa Jiangcheng. Maganda ka, sumunod ka na sa akin. Maghintay ka. Kuya, sagutin mo ang tawag. Bakit galing sa Tibli Group Headquarters? Secretary Zhao, Jiangan. Nagpalit na ng may-ari ang Tibli Group, ang bagong boss. Nasa Jiangcheng Night Bar. May 10 minuto ka para sunduin ang bagong boss. Nagpalit ng may-ari ang Tibli Group at ang bagong boss ay nasa bar na. Hindi kaya. Pa, ano iniisip mo? Kung kaya talaga ni Muyaw, bilhin ang Tibli Group, noon pa sana hindi. Naipagbili lang kay Ruan Fan ng 600 piso. Tama si Pa, mahirap talaga si Muyaw mula pagkabata. Saan siya kukuha ng pambili ng Tibli Group? Pa, mas mabuti pang pumunta na tayo sa pinto para salubungin ang bagong boss. Ang taong kayang bilhin ang buong Tibli Group. Kung may tataboy lang natin. Hindi na tayo magugutom sa mga susunod na henerasyon. Tama si Pa. May punto si Ruan Fan. Huwag na nating pasini si Muyaw, itali na lang natin. Silang dalawa. Basta pagkatapos, unti-untiin na lang natin sila. Ang talino ng anak ko. Mga tauhan, itali ninyo ang dalawang ito sa bodega ng bar. Pagkatapos, ayusin natin sila. Jiangan, hayop ka. Bakit mo ako itinatali? Hindi ka na ngayon ang binata ng pamilyang Lu. Ikaw ay isang langgam na kaya kong kontrolin. Sabihin ko sa iyo, bibigyan kita ng pagkakataon na magustuhan ako araw-araw. Suwerte mo. Manager Jiang, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kung itatali mo ako pagdating ng mga taga-headquarters ng grupo, hindi ka magkakasundo. Wala akong oras para sa iyo ngayon. Kailangan kong salubungin ang bagong boss. Dalhin ninyo siya.
Anong lugar ito? Wala man lang signal. Sistema, ay bind si Luyu, tingnan ang affinity value. Mel God binding successful. Kasalukuyang affinity value ni Luyu. Negatibong 10%. Ano? Negatibo. Friendly reminder sa host na bind na ang target. Hindi ma-unlock hanggang sa mamatay. Kailangang itaas ng host ang affinity value ng Meligod. Sa 80% sa loob ng isang buwan, kung hindi ay mawawala ang host. Iniligtas ko siya, bakit negatibo pa rin ang affinity value? Wala ba siyang puso? Sige na, hindi na mahalaga. Nabind na, hindi na ma-unlock. Kailangan ko na lang ituloy ang paglapit. Mas mabuti kang lumayo sa akin. Kung hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa iyo. Sana naman, hindi ako ang dahilan kung bakit ikaw ay nakakulong dito. At saka, ako rin ay inosente, okay? Natanggol pa ako sa'yo, tapos ako pa ang napahamak. Sino ba ang nag-utos sa iyo na ipagtanggol ako? Naipagtabuyan na ako sa Lu family. Kung hindi ako makahanap ng partnership ngayon, hindi na ako makakabawi sa lahat ng dapat sa akin. Ngayon na nakakulong ako rito, ano ang gagawin ko? Partnership lang naman yan, di ba? Ginoong Lu, kung pipirmahan mo ito, ibibigay ko sa'yo ang buong TV group. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Gusto kitang maging kasintahan ko. Hindi ako naniniwalang. Kapag naging kasintahan ko na si Luyu, at palagi kaming magkasama, hindi ko siya mahuhulog. Napapanood mo na masyado ang mga short drama. Ano? Kung hindi dahil sa'yo ngayon, bigla-bigla kang sumulpot. Hindi sana ako naipit kasama mo. At nakulong sa basurang lugar na ito. Ako ang sinisisi mo. Anong kasalanan ko? Ang kasalanan mo ay pagiging ordinaryong tao lamang. Kahit nagpakabayani para sa akin. Si Jiangan ay ang general manager ng Tibli. At siya ang hari sa buong Jiangcheng. Nasagasaan mo siya ngayon. Ang mga susunod na araw mo ay mas mahirap pa kaysa sa akin. Huwag mong isipin na dahil ipinagtanggol mo ako, magpapasalamat ako. Mas lalo lang kitang naiisipang tanga. Tanga ako. Naniniwala ka ba na sa loob ng 5 minuto? Ang mga tao mula sa TV group ay personal na darating. At mag-aalok ng paggalang bago tayo payagang umalis? Isa ka talagang delusional. Ngayon, ayaw mo akong pansinin pero pagkatapos ng 5 minuto. Hindi mo na ako kayang abutin. Ang dalawang to ay nakakulong sa loob. Siguradong nakakantahan. Naku, Secretaries How, ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba talaga ang bagong boss? Hoy! Ano? Sige, pupunta ako agad. Tatay, ano ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Makinig kayong lahat. Naapi ang bagong boss. Sundin ninyo ako. Opo. Hoy, 5 na lang ang natitirang segundo. May sasaklolo ba sa atin? Bilisan nyo. Tatay, bakit patungo pa sa warehouse? Kung saan nakakulong si Meow? Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ko malalaman? Bilisan mo na. Ay tatay, Punta ka ba? Tingnan mo lang at malalaman mo na. 5. tatay, ito talaga ang bodega. Ang babaeng si Muyaw, hindi ba siya may itinatagong pagkakakilanlan na hindi natin alam? 4. Tana, tara na. 3. 6 na. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Lahat ng nasa Tibli Group ay mga kilalang tao. Kahit sino sa kanila ay kayang pakilusin ang Jiangcheng. Akala mo ba talagang may kaya ka na mapapapunta silang lahat dito? Pailigtas ka dito? Boss, huli po ako ng dating, patawarin niyo po ako. Ikaw talaga ang boss ng Tibli. Boss, sino ang nagkulong sa iyo dito? Sigurado akong hindi ko siya palalampasin. Malayo lang sa tingin. Malapit lang sa harapan. Atay, bastardo, lakas ng loob mong tratuhin ng ganyan ang boss. Ayaw mo na bang magtrabaho pa sa Tibli Group? Anong mapalad na swerte na abot nitong si Muyaw? Bakit kahit ang Tibli Group na may market value na trilyon piso? Na-cancel o nakuha lang agad? Hindi ba't nagpapahirap lang siya noon? Boss, esensya na po, esensya na po. Ako, bulag lang po ako, at hindi nakilala ang inyong kadakilaan. Hindi ko po alam na kayo ang boss. Patawarin niyo na po ako ngayong business na ito. Na, Muyaw, pwede bang? Bigyan mo na lang ng mukha si Ruan Fan. Patawarin mo na kami. O siya nga pala, hindi ba paborito mo si Ruan Fan noon? Oo, tama iyan Muyaw. Kung patawarin mo lang kami, hindi ko nababalikan ang mga nakaraan. Mapapatawad ko na lahat ng ginawa mo. Si Cherwan Fan. Isang lalaki na nabubuhay lang sa asawa kasintahan. Anong karapatang magkaroon ng mukha para patawarin? At ikaw, Hindi ba sinabi mo? Na sa tulong ng Tigre Group ay kaya mong kontrolin ang buong Jiangcheng. kaya gusto kong makita ko. Ikaw na napatalsik sa Tigre. Anong kaya mo pa bang gawin?
Simula ngayon, wala nang jiyangan sa Tibli Group. Sino mang magpatanggal sa kanya ay kalaban ng Tibli Group. Dalhin niyo siya palabas. Huwag, huwag po. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho na ito. Patawarin mo na ako. Kamusta? Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap? Maaari kong ibigay sa iyo ang buong TV Group. Gusto kita. Maging aso ko. Sa sitwasyon mo ngayon bilang panganay na Lu, halos imposibleng makabangon ka ng mabilis. Sino ang tutulong sa iyo? Yung mga kaibigan mo noong bata. Sino sa kanila ang hindi umiwas sa iyo nang lumayo ka sa pamilya Lu? Lahat sila nagtangkang maghiwalay sa iyo. Sa buong Jiangsheng, sa tingin ko, walang ibang handang tumulong sa iyo at makalaban. Ang pamilya Lu ang pinakamakapangyarihan sa tatlong pamilya ng Jiangsheng. Mukhang lubusang inilatag mo na ang lahat tungkol sa akin. MS mo. Gusto kong makipag-usap sa mga diretsyo. Bigyan mo ako ng malinaw na sagot, panganay na Lu. May pagpipilian ba ako? Kumpara sa pagpipilit, mas gusto ko ang pagsunod. Maaari kitang bigyan ng oras, ngunit hindi ko nais. Na masyadong matagal ito. Sumasang-ayon ako. Ngunit may tatlong kondisyon ako. Sabihin mo, Una, hindi mo ako mapipigilan na maghiganti sa pamilya Lu. Pangalawa, sa Tibli Group, kailangan kong may ganap na autoridad sa pagsasalita. Pangatlo, kailangan ko ng 1 bilyon. ang unang dalawang kondisyon ay maaari kong tanggapin. Mula ngayon, ikaw na ang magiging executive president ng TV Group. Tungkol sa pangatlo, Bakit, MS mo, natatakot ka ba manakaw ko ang pera at tumakas? hindi 1 bilyon ay napakaliit. Bibigyan kita ng 100 bilyon. Naipadala na ang pera sa iyong account. Dahil sa pagpipilit ng pamilya Lu, wala na akong matakbuhan sa Jiangsheng. Walang sinumang nangangahas na makisalamuha sa akin. Hindi ko inaasahan na ang huling nagbigay sa akin ng init ay isang estranghero. Idinagdag ang 15 puntos ng pabor kay Mele Idol na Luyo. Kasalukuyang pabor, 5%. Tumaas ang antas ng pabor. Hindi ako naniniwalang kung araw-araw tayong magkasama. Hindi ko kayang lupigin ang isang simpleng lalaki. Marami sigurong may kakayahan sa paligid mo, MS mo. Bakit ako ang pinili mo? Sa tingin ko, dapat mo munang palitan ang tawag sa akin. Amo. Talagang marunong kang magpakumbaba at magpakita ng lakas. Panganay na Lu, ngunit hindi kailangan. Tawagin mo na lang akong yaoyaw. Tungkol sa kung bakit. Dahil sapat na ang ganda mo. Sapat na ba itong dahilan para makumbinsi ka? Mula ngayon, dito ka natitira. Magtrabaho kang mabuti, huwag mo akong bitiin. Aking munting mahal. Binabati kita, host, sa paggasta ng 1 bilyon para sa iyong crush. Nakakuha ka ng 100x na kita. Ilan nga ba? Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, daan, libo. 1 trilyon. Dagdag pa ang kita mula sa TV Group. Malapit na akong maging pinakamayaman sa mundo. Amo. Yaw-yaw, bakit ka nagdugo ang ilong? Medyo mainit lang ang katawan. Anong gusto mong gawin? Hindi ba't pumirma tayo ng kontrata?
Ako ngayon ang binabayaran mong kasintahan. Natural na dapat gampanan ko ang aking tungkulin. Ako. Ayaw ko na pumilit sa iba at hindi kita kailangan. Nagampanan ang anumang tungkulin. Kapag kusang loob mo na, saka na natin pag-usapan. Kusang loob. Yaw. Hindi pa ako nakakita ng negosyanteng tulad mo. Kasalukuyang halaga ng pagtingin ni Luyu, 15%. Host, bakit hindi mo na lang siya kunin? Ayon sa data, mas madaling mapataas ang pagtingin sa pamamagitan ng pisikal na relasyon. Anong alam mo? Ang aral mula kay Charuan Fan ay sapat na ang lalim. Ang mga lalaki ngayon ay kasangkapan ko lang para kumita. Ayokong makipagtalik sa kanila. Lumayas ka. Ano ba naman to? Yung babaeng yon na si Muyaw, pinalayas niya siya. Ang Tibli Group ang nagpahiya sa buong pamilya natin sa Jiangcheng. May ganoon siyang kapangyarihan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko rin alam. Nung kami panimuyaw, siya ay isang dukha lang. Dukha, di ba? Tama na, tama. Isang Tibli Group lang yan. Ano bang malaki? Huwag mong kalimutan, nasa Jiangcheng tayo. Ang tunay na may kapangyarihan dito ay ang pamilya Lu. Paano kung sabihin kay Lochen, yung pamangkin niyang pinalaya sa bahay? May relasyon sa may-ari ng Tibli Group at gustong magsimula ulit. Sa tingin nyo, pababayaan ba ng Lu family ang Tibli Group? Ang lalaking to, kapag seryoso sa trabaho, ang ganda pala tingnan. Boss Lu, Boss Malas, lahat ng proyekto natin sa Tibli, sa Jiangcheng, kinansela lahat. Ano? Halos sabay-sabay. Kinansela ng mga partners ang pakikipagtulungan sa KID. Sino ang bagong partners? Ang Lu family. Iniisip ko pa lang kung paano gagastusan si Luyu. Nandito na ang Lu family. Secretary Zhao dahil gusto ng Lu family. Pigilan ang pag-unlad ng Kigli sa Jiangcheng tayo naman. Kukuhanin natin sila sa mas mataas na presyo. Tapos, ipagbabawal natin lahat ng negosyo ng Lu family sa labas para mabulok sila. Sa maliit na lupain ng Jiangcheng. Sage, Kapag nasakop na natin ang Lu family, gagawin natin silang regalo kay Luyu. Di ba ang perang mababalik sa akin? Pwedeng pang sustento sa isang daang gwapo. Yaw. Si Lochen, ako ang target niya. Kailangan mo lang iwasan ako. Lahat ng problema. Malulutas na. Ah, hindi. Ako, si Muyaw, laging nagtatanggol sa sarili kong mga tao. Sinong manghamak sa mga tao ko, babalikan ko ng doble. Luyu kasalukuyang halaga ng kabutihan 20%. Yaw, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman, Wala nang mas nakakakilala sa tito ko kaysa sa akin. Makalipas ang 3 araw, ang lupang ito sa kanluran ng lungsod ay i-auction. Ito ang pinakamahalaga sa Lu family. Dito nakasalalay. Halos 80% ng negosyo nila. Kapag nakuha natin ito, ang Lu family ay magiging hayop na nakakulong hanggang sa mabangkarote. 3 araw pa pala ang hihintayin. Naiinip na ako. Sa wakas, auction na. Ngayon, gagamitin ko ang pera. Para durugin ang Lu family. Di ba si Muyaw ng Tibli Group 2? Ano, nang matanggal ang aming Jiang family sa Tibli Group, wala nang kinabukasan, kaya dito ka na rin nag-auction ng lupa. Sino ang nagsabi? Nang mawala ang Jiang family, ang mga bukbok na yon. Mas gumanda pa ang marketing ng Kidis. Huwag kang magyabang, Muyaw. Huwag mong isipin na di namin alam. Ngayon, buong Jiangcheng, sinasara ang mga industriya ng Tibli. Ayo ngayon, wala na kayong kahit konting kapangyarihang lumaban. Siguro, naghihingalo na lang. Ininsulto mo ang pamilya Jia. Ngayon, babayaan mo lahat ng utang mo. Kaya pala matapang ang 3 asong ito. Nakipag-ugnayan pala sa pamilya mo. Yaw, mag-ingat sa pagsasalita. Kung nasaan ako, doon ang pamilya Lu. Ang nakipag-ugnayan sa kanila ay isang tuta lang. Babae. Okay lang kaming insultuhin, pero pati ang pinuno ng pamilya Lu ngayon ay ininsulto mo rin sa buong Jiangcheng ngayon. Si Luchen ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pamilya Lu. Kung lalabanan mo siya, gusto mo bang mamatay? Ang pamilya Lu. Isang maliit na tao lang na may halagang ilang 10 bilyon. Hindi ko siya pinapansin.
Isang grupo lang mula sa Tibli. Muntik ko nang mapalaya sa Jiangcheng. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hoy, Luyu. Isang taon na tayong hindi nakita. Mukhang maayos ang buhay mo. Nakipag-ugnayan ka pa sa may-ari ng Tibli Group. Ano ang pakiramdam ng pagiging isang Ketman? Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol dito, Tio. Kailangan kong mag-alala. Dahil ngayon, ang Tibli Group ay muntik nang mawala sa Jiangcheng. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Luyu. Dapat namatay ka na kasama ng mga magulang mo sa aksidente noong isang taon. Kung nabubuhay ka, saan ka man magpunta, ikaw ay isang peste. Xiao Yu, makakahanap ako ng girlfriend para sa iyo sa susunod na 2 araw. Nanay, bakit mo iniisip yon? Tatay, mag-ingat. Ayon sa investigasyon ng sistema, ang aksidente noong isang taon ay gawa ni Lo Chen. Ang taong ito ay talagang walang hiya. Pinatay niya ang mga magulang ng iba. Inagaw ang pamilya Lu. Ngayon, papatayin pa ba si Luyu? Si Luyu ay aking pinoprotektahan. Kung gagalawin mo siya, papatayin kita ng pera. Tayo na. Ikaw. Ang aming auction para sa lupa sa kaluran ng lungsod ay magsisimula na. Huwag magmadali, pinuno ng pamilya Lu. Malamang hindi na sila mabubuhay. Kaya umaasa sila sa lupa na ito. Para muling mabuhay. Kukunin ko ang lupa sa kanluran ng lungsod. Sa tingin ko, hindi siya mukhang kamag-anak ninyo. Bakit? Kasi pangit siya. Ipapakilala ko na sa lahat. Ang sitwasyon ng lupa sa kanluran. Nasa Binjiang New District ito, may daungan. Daanan ng kalakalan sa Jiangcheng. Simula sa 3 bilyon. 4 na bilyon. Anong ginagawa mo? Nagtataasan na ng presyo. Ang nagtataas ngayon ay ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Lu. Gusto mo pang makipagkompetensya? Mahihirapan ang negosyo mo sa Jiangcheng. Hindi mo alam noong nakaraan. Pinutol ng pamilyang Lu ang lahat ng pakikipagtulungan. Ang Tibli Company sa Jiangcheng. Sino pa ang maglalakas loob? May gustong magtaas pa. 4 na bilyon, isa. Anong mapapala mo sa Tibli Group? Ngayon, naputol ko na ang lahat ng pakikipagtulungan sa Jiangcheng. Parang daga, hindi makalabas. 4 na bilyon, 2. 4 na bilyon, 3. 5 na bilyon. Luyu, huwag mong isipin na dahil ibinigay mo ang katawan mo sa babaeng ito, bibigyan kanya ng pera. Dati kang yung master ng pamilyang Lu, alam mo kung paano. Laruan ng mayayaman ang kanilang mga kasintahan. Kung sakali, pagsawa na siya sa katawan mo, itatapon ka lang niya at sisingilin ka pa. Ang dami mong salita, Tito. Tataas ka pa ba o hindi? 6 na bilyon. Tig 10 bilyon ang tinaas. Wala talagang klase ang pinuno ng pamilyang Lu. 200 bilyon. Ano? 200 bilyon? Naloko na ba siya? Mula 6 na bilyon, biglang 200 bilyon. Akala mo ba 200 piso lang? Akala ko pagkatapos siyang guluhin ng pamilyang Lu, hindi siya makakapaglabas ng malaking halaga agad. Sino ang mag-akala? Isang bagsak, 200 bilyon agad. Yao-yao, mataas man ang kita ng lupa sa kanluran. Pero kung 200 bilyon ang presyo, abutin tayo ng 4 na taon bago mabawi. Huwag kang mag-alala, para sa akin, ang 200 bilyon. Ay parang bumili lang ng repolyo. Kung hindi lang ako natatakot na matakot sila, 1 trilyon na sana ang sinabi ko. Inaasahan ko pa naman sa auction na ito. Para kumita ng 100 beses at maging pinakamayaman sa mundo. Abay, repolyo pala. Kaya ba ng Tibli Group mong tumagal ng 4 na taon? 201 bilyon. Ang Panginoon ng pamilyang Lu talagang walang malawak na pananaw 30 bilyon. Ikaw, Sinabi ko na, kung aapihin mo ang aming Luyu, babayaran kita ng pera hanggang mamatay ka. Yao-yao, hindi mo kailangan gawin yan. Kahit wala ang lupain ito, makakaisip pa rin ako ng ibang paan. Maggansa na. Luyu, ang perang ito para sa akin ay isang numero lamang. Upang mapangiti ka. Naiintindihan. Palang pala, masahap din pala ang maging palamunin. Loyo favorability value, 35%. Ginoong Lu, idadagdag pa ba ang presyong ito? Sa lugar ng kanlurang lungsod, ang lupang ito ay nagkakahalaga lamang ng 30 bilyon. Ano ba ang alam mo? Ang lupang ito ay nag-ugnay sa mga pangunahing komersyal na sektor ng aming pamilyang Lu. Kung makuha ang lupang ito, ang aming pamilyang Lu ay lalabas din sa lungsod ng Jiang sa lalong madaling panahon. Upang makabuo ng isang imperyo ng negosyo, kahit na maubos ang lahat ng aking yaman, kailangan kong makuha ang lupang ito. 35 bilyon. 50 bilyon. Ikaw, Kung hindi ako nagkakamali,
Ang 35 bilyon ay ang buong yaman ng Panginoon ng pamilyang Lu, di ba? Ano, idadagdag mo pa ba? Huwag kayong malinlang ng kanyang mga kasinungalingan. Malinaw na hindi niya kayang maglabas ng 50 bilyon. Tulad ng alam ng lahat, ang pamilyang Lu ay patuloy na pinipigilan ang Tibli Group sa nakaraang panahon. Ang stock market ng Tibli ay patuloy ding bumababa. Kaya't malinaw na hindi niya kayang maglabas ng 50 bilyon. Hinihiling kong suriin ang kanyang pondo. Ama. Tagapag-ugnay, hinihiling kong suriin ang kanyang pondo. Kung hindi mo kayang maglabas ng 50 bilyon, ayon sa mga patakaran ng auction house ng lungsod ng Jiang, ikaw ay dapat na ay blacklist ng auction house ng lungsod ng Jiang. Siyempre, ang lupain ito ay mapapasakin din. Kung kaya kong maglabas. Imposible, ang Tibli Group ninyo ay matagal nang pinipigilan ko. At naging walang silbi, kung kaya mong maglabas, matagal na sana kayong lumaban. Tama, mula nang ikaw ang naging Panginoon ng Tibli Group. Marahil ang grupo ay matagal nang naubusan ng pondo. Dati, ang Tibli ay maaring sabihin isa sa nangungunang 100 kumpanya sa mundo. Ngayon, marahil hindi na ito kabilang sa nangungunang 100 sa lungsod ng Jiang. Kaya't, ibuka ninyo ang inyong mga bulag na mata at tingnan ng mabuti. Mag-swipe ng card. Matagumpay na na-swipe ang card. Paano ito nangyari? Imposible yata. Ginang mo, ang lupa sa kaluran ng lungsod ay sa iyo na ngayon. Heto, regalo para sa iyo. 500 bilyong lupa, basta-basta na lang. Ibinigay kay Luyu. Kung hindi sa kanya, sa iyo ba ibibigay? Maganda naman ang itsura at katawan niya. Ikaw. Ano ba meron ka? Kung pwede lang, ibibigay ko lahat ng aking kayamanan sa kanya. Ang bait niya sa akin. Ginang mo, ako ang pinuno ng pamilyang Lu, bilyonaryo. Ganito na lang, iwanan mo na siya, at makipagtulungan sa akin. Tayong dalawa, ang magtatayo ng imperyo sa Jiangcheng. Huwag, adik sa lalaki. Anong pinagtatawa mo? Muyaw, binibigyan ka ng pagkakataon ng pinunong Lu. Iwanan mo na si Luyu. Wala siyang ibang meron kundi ang itsura. Ano pa ba ang dahilan para panatilihin siya? Pinunong Lu, bakit hindi niyo alamin kung saan na ang pamilyang Lu sa Jiangxing gayon? Ano ang ibig mong sabihin? Hoy, hindi maganda, pinuno. Ang Tibli Group ay gumastos ng 1 trilyon. Padurugin ang industriya natin. Hindi nakakayanin ng pamilyang Lu. Ano? Ayon sa aming ayu, hindi dapat makuha ng pamilyang Lu ang lupang ito. Dapat masaksihan ninyo ang unti-unting pagbagsak ng pamilyang Lu. Pero ako si Muyaw, mainipin. Noong una, ang inagaw ninyo sa aking ayu. Ngayon, panahon na para ibalik, di ba? Mula ngayon, walang makakaagaw sa posisyon mo bilang pinuno ng pamilyang Lu. Muyaw, salamat. Puntos ng pagiging kaibigan ni Luyu, 40%. At kayo, pamilyang Jiang. Sa loob ng maraming taon, nanindak sa Jiangsheng. Panahon na para umalis sa Jiangsheng. Tayo na. Bumalik ka rito. Sinira mo ang lahat sa akin. Papatayin kita. Siya na naman. Ang may-ari ng mamahaling sasakyan. Ang impormasyong pinapahanap ko. Nahanap na ba? Walang kakayahan, Boss Lee. Hindi mahanap ang anumang background. Ang ginang mo na ito. Parang bigla na lang siyang yumaman. Ganoon ba? Mukhang kailangan kong personal na makipagkita. Sa ginang mo na ito, sa auction house ng Jiangcheng, isang babae ang gumastos ng 500 bilyon para lang mapangiti siya. Pinabagsak nito ang mga pamilyang Jiang at Lu sa Jiangcheng. Mahiwaga ang kayamanan ni Boss Muyaw ng Tibli. Umalis ka muna. Hoy, JT fan. Pasensya na, inan mo. May bigla ang pasyente sa ospital nung nakaraan, kaya hindi tayo nagkita. Gusto mo bang mamayang gabi? Manlibre ako sa'yo ng pagkain. Libre ka ba, Namu? Kapag si E3 fan ang nagyaya, laging libre. Sige, magkita tayo mamayang gabi. Yarfan, nakayaya mo na si MS mo? Ang saya-saya ng ngiti mo, mukhang nahulog na ang loob ni Yarfan. Mahirap talagang hindi siya magustuhan.
Yang Master Lu, totoo bang gumastos na 50 bilyon ang boss ng Tigli? Para bilhin ang lot na ito para sa'yo. Yung Master Lu, totoo bang pagkatapos kang palayasin ng pamilyang Lu, naging kabit ka na ni Boss Muyaw sa Bichengshan? Yung Master Lu, sagutin niyo po. Ang dami niyo pong tanong. Saan ako magsisimula? Yung Master Lu, may girlfriend po ba kayo? Wala. Si MS mo? Ano nang ginagawa mo? Interview. Hindi yan ang style mo. Si MS mo pala yan. Yarfan, nandyan si MS mo sa live. Ano po ang relasyon ninyong dalawa? Hindi naman kayo magkasintahan. Kanina lang sinabi niyang Master Lu na wala siyang girlfriend. Ang lupit ng reporter na yan. Kanina mo pa sinasabing single ka. Tingnan natin kung paano ka lulusot ngayon. Yung Master Lu, lalaking nagpapanggap na single, dapat pinapaluhod sa pang-ukit. Hindi siya girlfriend ko. Siya ang aking amo. Yarfan, anong nangyari? Saan ka pupunta? Hindi siya girlfriend ko. Siya ang aking amo. Luyu na halaga 60%. Kung paano pa rin tahimik lumaki ang magandang pakiramdam marahil ang tao. Secretly natutuwa tong taong to. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Pex man lang ba ang lahat ng ginawa mo sa akin? Manong, bilisan mo pa. Nagmamadali ka, susunggaban mo ba ang kabit? Gets ko na, siguradong makakarating tayo sa 5 minuto. Ano po ang masasabi ninyo sa mga lalaking palamunin? Masarap. Talagang hindi ka nag-iingat kahit kaunti. Ano ang dapat ikaingat? Hindi ba ito maganda? Kung magiging mabuti ka lang na aking mangingibig. Ginagarantiya kung may kakainin ka. Kaya lahat ng ito ay peke. Ang pag-imbita mo sa akin ay peke. Ang paggastos mo ng malaking pera para sa akin ay peke rin. Ang taong gusto mo ay siya. Babala bumaba ang approval rating ni Fenny-Ken. 60% na lang ang approval rating ni Fenny-Ken. 50%, 40% na ang approval rating. Babala, patuloy pa ring bumababa ang approval rating. Bakit napakabilis ng pagbaba ng approval rating ni EK Fan? Hindi kaya. EK Fan. Lahat ng ito. Sa huli, ako lang ang nagkamali sa pagtitiwala. EK Fan. Yaw-yaw, saan ka pupunta? Hindi kaya, abandonahin mo na ba ako para sa ibang lalaki? Bumaba ng 5% ang approval rating ni Luyu. Tapos na. Talagang tapos na. Bakit nandito si Fanny Chen? Tapos na, ang approval rating ni Fanny Chen. Bumaba na talaga. Hindi ko dapat hayaang bumaba rin ang approval rating ni Luyu. Hindi pwede. Kailangan ko muna siyang pakalmahin. Wala. Paano naman nangyari yun? Ako at ang aking mangibig. Pinakamaganda sa buong mundo, tara na uwi na tayo. Miss Mew, Tara na uwi na tayo. totoong naiibig na ako sa'yo. Sobrang sakit ng puso ko. Yaw-yaw. Bakit ka pang wala sa isip? Bigla kong naalala mayroon pa akong gagawin sa kumpanya. Lalabas lang ako saglit. Yaw-yaw. Hindi ba pupunta ka doon para makipagkita kay Yarfan? Yaw-yaw. Ayokong makita na abandonahin mo ako para sa ibang lalaki. Alam mo naman. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Babala bumababa pa rin ang approval rating ni Fenny-Ken. Patuloy pa rin bumababa, 10% na lang ang kasalukuyang approval rating. Kapag bumaba ang affection level mo sa 0, mapupuksa ka ng walang dahilan. Bumaba ang affection level ni Luyu ng 5%. Yaw-yaw. Bakit? Kung ganito ka naman kaayaw sa akin, bakit ka pa pumayag na magkaroon ng kontrata sa akin? Kasalukuyang affection level, 50%. Akala ko sa paningin mo, iba ako sa iba. Ang tagal mo nang nasa bahay. Hindi ka pa kumakain.
Gutom ka na siguro, luto na lang kita. Ay naku, ano na ang gagawin ko? Kung aalis ako, siguradong babagsak ang affection level ni Luyu. Pero kung hindi ako alis, mababawasan naman ang affection level ni Fanny Chen. Mapupuksa ako. Kakakita ko lang ng malaking pera, hindi pa ako nakakagastos ng gusto. Hindi pwedeng mapuksa ako. Ano na ang gagawin ko? Ito ang lugaw na ginawa ko para sa iyo, tikman mo. Unang beses ko tong ginawa, Yaw, espesyal na ginawa para sa akin ang lugaw na ito. espesyal para sa iyo. Sa totoo lang, Luyu, iba ka talaga sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Inumin mo na. Ikaw muna ang uminom, Yaw. Ay, Anong nangyari? Baka naman may lason yang lugaw mo? imposible naman. Espesyal kong ginawa to para sa iyo, may natitira pa sa kusina. Kukunin ko na lang. Ako ay isang anak sa labas ng pamilya Lu. Simula nang mahanap ako ng pamilya. Ang tagal na simula nang huli akong kumain ng mainit na lugaw. Dahan-dahan lang, baka mainitan ka. Sige. Yaw. Ayaw ko nang maging kabit mo lang. Patuloy na tumataas ang affection level ni Luyu kasalukuyang antas. 79%. Nakain na, Luyu, wag mo sana akong sisihin. Ginagawa ko lang to para mabuhay. Nahanap kita. Gwapong lalaki. Mukhang malungkot ka. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Hindi yan ang pwesto mo. Binibining Mew. Siguradong nananaginip lang ako. Bakit mo ako hinanap? Hindi ito panaginip. Totoo ako. Subukan mo, hawakan mo. Mew. Ito totoo, ikaw talaga. Ako. Hindi ba dapat kasama mo ang boyfriend mo? Bakit ka naghanap sa akin? Kasalukuyang antas ng pakiramdam, 15%. Akala ko nga nagkakamali si Achen. Tinawag niya akong Achen. Antas ng pakiramdam, 40%. Kasalanan ko. Dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga. Sa totoo lang, hindi boyfriend ko si Luyu. Siya ang executive president ng kumpanya ko, tumutulong sa akin sa mga gawain. Noon sa harap ng auction house, nagpe-play lang kami para sa publicity. Hindi ko inakalang magkakamali si Achen. Ah, ganun pala. Pasensya na, Inamu. Hindi ba sa tingin mo sa relasyon natin ngayon? Medyo malayo ang tawag na ito. Palitan natin. Tumaas ang antas ng pakiramdam. Ngayon. Anong relasyon tayo? Kung gusto mo, pwede kang maging boyfriend ko. Ako gusto mo akong maging boyfriend mo. Kasalukuyang antas ng pakiramdam, 79%. Sa wakas, nabawi ko na ang pakiramdam ni Fanny Chen. Pero ang kapalit ay naging tayo na. Nangako ako na hindi ako papasok sa mga ganitong pag-ibig. Bahala na. Basta hindi ako mawawala, okay lang ang lahat. Dudu. Nandito ako, host. Ang dalawang lalaking nakatali sa akin ngayon.
Nakaabot na sa 99% ang antas ng pakiramdam. Ibig sabihin ba nito, matagumpay na ako? Hindi pe, host. May 7 araw pa bago mag-isang buwan. Kailangan mong panatilihin ang antas ng pakiramdam sa loob ng 7 araw. Na higit sa 80%, kung hindi, mawawala ka pa rin. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Yaw. Achen, Yaw. Salamat sa pagbisita mo sa ospital. kung hindi ako pupunta, bababa ang pakiramdam mo. Pwede ba akong hindi pumunta? Oy, Yarfan, ito ba ang girlfriend mo? Ang ganda-ganda mo talaga. Halik. Babala, ang halaga ng pakiramdam ni Luyu ay bumaba ng 2%. Yaw, dalhin kita sa Lingso Restaurant para kumain. Narinig kong masarap doon ang foie gras. Ano? Tara na, matagal ko nang gustong ikaw ay dalhin kumain. Wala na. Renan, Achen, bigla kong ayaw kumain ng foie gras tayo. Kain na lang sa kabilang restaurant, masarap din doon, dicen. CJ, Maligayang pagdating, Ginoo at Binibini. Kumusta? Isa, ito. At 2 order ng iyo, salamat. Siye. yaw. Ito ay, Ito ay regalo bilang pag-alala sa ating unang pagkikita. Isusuot ko ito sa'yo. pero, wala akong regalo para sa'yo. Yaw, binigay mo na sa akin ang pinakamagandang regalo. Achen, bigla akong naihi. Hintayin mo ako sandali. Yaw, Bakit hindi ka pa pumasok? hindi pa dumadating ang may-ari. Paano ako makakapasok? Tara na pumasok tayo, halika na. Yaw, lati ka ng kalahating oras ngayon, dapat may parusa. Anong parusa? AMM. Parurusahan kita na buong araw tayo ay mag-date. Hindi ba't nagde-date na tayo ngayon? Kumusta? Ito lang ba? Siye. Ito lang. Yaw, itong kwintas na ito. Hindi ko pa ito nakikita sa'yo dati. Sa mall, binili ko lang dahil maganda. Lalabas ako para sagutin ang tawag, babalik agad. Sage, Matagal ka bang naghintay? Pupunta lang sa sire, bakit ang dami mong pawis? Ganito talaga ang katawan ko, wala akong magagawa. Kailan kaya matatapos ang ganitong buhay? Anong nangyari, yaw? Wala, pupunta ulit ako sa sea. Hindi ko na kaya. Hoy, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Uwi na muna ako. Yao, okay ka lang ba? Huling araw na ito. Kapag nalampasan ko ang araw na ito, bilyonaryo na ako. Magtatago na lang ako dito sa upahang bahay na ito. Tingnan natin kung sino ang makakapagdala sa akin. Yung letra, paka na ng kaunti. hoy, yung lobo. Kailangan mong hawakan ng mahigpit. Okay, pwede na itong lobo. Mahigpit na ang pagkakasara.
Ang swerte, par, ikaw din magpapakasal? Ano ang pangalan ng girlfriend mo? Yao-yao ang pangalan ng girlfriend ko. Ang swerte, Yaoyo din ang pangalan ng girlfriend ko. Ang swerte naman. Sana magtagumpay ka. Ikaw din. Huling oras na, sigurado na ito. Bakit dalawang tao ulit? Hindi pwede, isang tao lang ang sasagot ng tawag ngayon. Hoy, Achen. Hoy, Yao-Yao, parang may nangyari sa akin. Kaya ka pumunta dito. Anong nangyari sa'yo? Yun, magpadala ka ng lokasyon, pupunta ako agad. Bilis mag-alerto, malapit na si Yaoyao. Nasaan ang yaw-yaw ko? Dito ito. Yaw-yaw. Wala na. Yaoyao, ikaw. Siya ang girlfriend mong si Yaoyao. Hindi ba ikaw ang girlfriend ko? Countdown, 3, 2, 1. Tagumpay ang pagsasagawa ng host. Binabati kita sa pagising. Kasanayan sa pagpapakita ng hitsura. Ah, siya ang boyfriend ko. Nahanap kita, MS mo.